Si Dave Mark Sereno Apolinario ay ipinanganak noong January 20, 1999 sa Maasim, Sarangani, Mindanao. Isang Pilipinong professional na boksingero. Siya ay isang dating IBO flyweight champion. Kung sa Mexico ay mayroong tinatawag na pitbull na si Isaac Cruz, si Dave ay binansagan ding Doberman sa larangan ng boxing dahil sa kanyang malaasong katangian sa pakikipaglaban. Ginawa ni Apolinario ang kanyang professional debut noong July 10, 2017. Tinalo ang kapwa Pilipinong boksingero na si Friends Canonero sa pamamagitan ng first round technical knockout. Sa kasunod na laban, tinalo ni Apolinario si Rio Gulipatan isang buwan pagkatapos ng kanyang nakaraang laban, na nanalo sa pamamagitan ng unanimous decision sa ika-4 na round. Makalipas ang ilang buwan, nilabanan ni Apolinario si Rudy Salaton noong September 9, 2017. Tinalo ni Apolinario si Salaton sa pamamagitan ng first round TKO. Kasunod ng laban, tinalo ni Apolinario si Rest Padrogani sa pamamagitan ng 5th round TKO. Ilang buwan pagkalipas ng kanyang nakaraang laban, tinalo ni Apolinario si Frankie Batuon sa pamamagitan ng 2nd round knockout. Makalipas ang mahigit isang buwan, tinalo ni Apolinario si Jenuel Lauza, nanalo ng unanimous decision sa loob ng 8 round. Lahat ng judges ay nakakuha ng 80-72 pabor kay Apolinario. Makalipas ang mahigit 3 buwan, bumalik si Apolinario sa flyweight at tinalo ang kapwa Pinoy boxer na si Charles Canedo sa pamamagitan ng round 2 technical knockout. Sa pagpapatuloy, si Apolinario ay nakipaglaban sa kapwa Pilipinong boksingero si Michael Camelion noong September 9, 2018. Tinalo ni Apolinario si Camelion na nanalo sa isang unanimous decision sa loob ng 8 round. Napanalunan ni Apolinario ang bakanting WBC ABCO Youth Flyweight title. Wala pang 2 buwan matapos ang kanyang nakaraang laban, tinalo ni Apolinario ang kapwa Pinoy na boksingero si Joan Imperial sa pamamagitan ng knockout sa 1 minuto at 53 segundo ng unang round. Makalipas ang mahigit 3 buwan, tinalo ni Apolinario ang kababayang Pilipino si Romshane Sargilla na nanalo sa isang unanimous decision sa pamamagitan ng 8 round. Noong June 9, 2019, tinalo ni Apolinario ang kababayang Pilipino si Andrian Lerasan na nanalo sa unanimous decision sa loob ng 10 round. Makalipas ang 4 na buwan, natalo ni Apolinario si Arnold Garde sa pamamagitan ng isang first round TKO. Makalipas lamang ang ilang buwan, tinalo ni Apolinario si Richard Rosales sa pamamagitan ng referee technical decision o RTD sa ika-5 round. Noong November 21, 2020, pagkatapos ng 11 buwang pahinga dahil sa pandemya ng COVID-19, tinalo ni Apolinario si Bonjon Loperes sa pamamagitan ng referee technical decision sa ika-4 na round. Noong July 16, 2021, wala pang 8 buwan matapos ang kanyang nakaraang laban, tinalo ni Apolinario si Charlie Malumpagi na nanalo ng technical knockout sa ika-4 na round. Napanalunan ni Apolinario ang bakanting WBA Asia Flyweight title. Noong February 5, 2022, tinalo ni Apolinario ang kapwa Pinoy na boksingero na si Mike Kinaadman sa pamamagitan ng technical knockout sa ika-5 round. July 29, 2022, napanalunan ni Apolinario ang bakanting titulo ng IBO Flyweight sa pamamagitan ng pag-iba kay Gideon Botelesi sa pamamagitan ng knockout sa unang round lamang na tila nagmamadali sa kanyang laban. Makalipas ang 7 buwan, hinarap ni Apolinario ang Indonesian boxer na si Frankie Rohi sa isang non-title fight. Tinalo ni Apolinario si Rohi sa pamamagitan ng referee technical decision sa ika-2 round. Noong unang bahagi ng June 2023, iniulat na si Apolinario ay pumirma ng isang kasunduan sa Ohashi Promotions
na nakabase sa Japan at magiging co-promoter ng kanyang mga laban sa hinaharap. Makalipas ang isang buwan, inihayag na makaharap ni Apolinario ang veteranong Mexican na si Brian Mosinos sa kanyang debut sa Japan. Ang laban ay naganap noong August 30, 2023. Tinalo ni Apolinario si Mosinos sa pamamagitan ng unanimous decision sa loob ng 8 round. Sa panahon ng laban, umiskor si Apolinario ng second round knockdown at kalaunan ay nagtamo ng pinsala sa kanyang kaliwang siko matapos aksidenteng tamaan ng ulo ni Mosinos. Makalipas ang 6 na buwan, nakatakdang harapin ni Apolinario ang 2-time SEA Games silver medalist na si Tanes Ongjunta. Nakuha ni Apolinario ang muling panalo laban sa Thai boxer matapos matumba sa huling bahagi ng ika-3 round. Dito naranasan ni Apolinario ang makatikim ng isang knockdown na sa kabutihang palad nakuha niyang makabalik sa laban. Bumuelta si Apolinario sa mga sumunod na round at pinatumban niya si Ongjunta sa pamamagitan ng isang uppercut sa huling minuto ng ika-4 na round. Sa wakas, nagkaroon ng isang title shot si Dave Apolinario. Kamakailan lamang inutusan na ng IBF ang kampo ni Apolinario, Sanman Boxing at ang kampo ni Ayala na magsimula makipagnegosasyon noong March 28. Binigyan ng 30 araw ang dalawang kampo para magkasundo. Parehong walang talo sina Apolinario at Ayala, kaya kailangang panuurin ang world title fight na ito. Napatunayan na ni Apolinario ang kanyang world title caliber nang umiskor siya ng first round knockout laban kay Gideon Botolesi para manalo ng IBO World Flyweight title sa East London, South Africa noong 2022. Ang 25 years old na si Apolinario ng General Santos City ay may impresibong 20-win record na may 40 knockouts. 2 beses na siyang lumaban sa Japan. Tinalo ang Mexican na si Brian Mosinos at Tanes Ongjunta ng Thailand sa pamamagitan ng decision at knockout ayon sa pagkakasunod. Samantala, tinalo kamakailan ni Ayala, 23 years old, ang Nicaraguan ex-IBF World Light Flyweight Champion na si Felix Alvarado sa pamamagitan ng unanimous decision noong October, na pinahaba ang kanyang walang talo na record sa 17 panalo na may 7 knockout. Wala pang malinaw na schedule ang kanilang nakatakdang laban, ngunit maaaring maganap ito sa katapusan ng taong 2024. Maganda ang record ni Apolinario na walang talo, ngunit hindi pa nito nasusubukang makaharap ang mga bigating boksingero upang ating masabi na matibay nga itong si Dave Apolinario. Sana nga magtuloy-tuloy ang kanyang magandang record upang ang titulo na matagal na ding nawala sa ating bansa ay muling maibalik. Hanggang dito na lang muna ang ating video mga ka-round 3. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat sa inyong panonood.